Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, PHIVOLCS isinaad na nananatili sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayon. Haze bumalot sa kagubatan ng Benguet, mga residente ikinababahala ang kaligtasan. PBBM bukas sa mungkahing bigyan ng karagdagang benepisyo ang mga buntis. Philippine Air Force nakiisa sa mga disaster response mission sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hog farmers layong maghain ng mahigit 300 pork dishes para sa Guinness World Record. Gilas dinomina ang Hong Kong sa Window 1 ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Sa ating unang balita, itinala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang pagtugtong sa Alert Level 2 ng Bulkang Mayon kung saan nagbuga ito ng 845 tons ng sulfur dioxide flux o asupre. Mahigit na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone nito at anumang pagpapalipad ng sasakyang panghimpapawid sa paligid nito. Asahan na rin ang biglaang pagputok ng steam o phreatic explosions, rockfall mula sa tuktok ng bulkan at pag-agos ng lahar kung sakaling umulan man. $22 gamot ang tatanggalan ng value-added tax o VAT upang mas maging abot kaya sa mga Pilipino. Ito ang kinumpirma ng Food and Drug Administration o FDA kung saan ang mga gamot na ito ay 12 para sa lunas sa kanser, 4 na gamot sa hypertension, 4 para sa mental illness at kabilang ang iba pang gamot sa puso. Ayon kay FDA Director General Samuel Zacate, patuloy na re-reviewin ng ahensya ang iba pang mga gamot upang makayanan ng publiko ang presyo nito. Malugod na nagpahayag ang DOLE ukol sa kanilang programa na magsulong sa digital competitiveness ng mga kabataan at manggagawa. Tunghayan natin ang balita para sa buong impormasyon. Kamakailan ay nagsimula ng isulong ng Department of Labor and Employment o DOLE ang digital competitiveness sa bansa sa pamamagitan ng libreng online upskilling platform. Ang nasabing platform ay ang Skills Build na kaugnay ng Automated Hub at Applicant Matching System ng DOLE, PhilJobNet at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA upang makapaghandog ng libreng pagsasanay at micro-credential sa mga Pilipino na siyang makapagbibigay ng malawak na oportunidad sa industriya ng teknolohiya. Bukod pa riyan, ang Skills Build platform ay bunga ng pakikipag-ugnayan ng gobyerno sa International Business Machine Corporation o IBM na hinihikayat ang mga high school student at mga mamamayang gustong matuto upang magkaroon ng makabagong kakayahan sa paghahanda sa mga modernong uri ng trabaho. Pahayag pa ng IBM, ang kolaborasyong ito kasama ang TESDA at DOLE ay makakatulong sa bansa na maging bukas sa modernong teknolohiya at oportunidad para sa mga kakayahang huhubog sa pagkadalubhasa ng mga manggagawa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa paglaganap ng mga kolorong na ambulansya sa daan, ay nakatakdang gawan ito ng solusyon ng ilang ahensya ng gobyerno para matiyak ang seguridad at kaligtasan ng publiko. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Nakatakdang magsagawa ng oryentasyon ang Department of Transportation Special Action and Intelligence Committee for Transportation o DOTR-SAICT kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno para talakayin ang solusyon sa pagdami ng mga kolorong na ambulansya sa daan. Sa isasagawang oryentasyon ay kasapi ang Department of Health o DOH at ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Inanunsyo rin ng DOTR ang pagkakaroon ng press conference sa ika-1 ng Marso taong kasalukuyan para bigyang linaw ang issue kung saan ginagamit at minamarkahan ang mga sasakyan ng ambulansya.
Payag ng DOTR, ang mga kolorong na ambulansya ay nagdadala ng panganib sa publiko at hindi napapahalagan ang tunay na layunin ng mga ambulansya. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Iba yung pag-iingat po para sa mga nagnanais magtrabaho abroad. Kamakailan lang ay sumaklolo ang iyakat sa Davao International Airport sa 2 biktima ng illegal recruitment patungong UAE. Tunghayan ang balitang ito para sa buong detalye. 2 Pilipina ang nabiktima ng illegal recruitment upang makapagtrabaho abroad ang sinaklolohan ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT matapos itong maabutan sa Davao International Airport upang magtungo sa United Arab Emirates o UAE. Ayon sa mga opisyal ng paliparan, ang mga biktima ay nasa edad na 20 taong gulang at 30 taong gulang kung saan sila ay na-inspeksyon bago ito umalis para sa kanilang flight sa Thailand. Ayon sa ulat ng Bureau of Immigration o BI, ipinakilala ng mga biktima ang sarili bilang mga turista patungong Thailand. Ngunit matapos ang pagsisiyasat dito na pag-alaman na binabalak nilang lumipad patungong UAE matapos nito. Pahayag ng mga biktima, sila'y iligal na na-recruit abroad bilang dancer at masahista. Pag-amin pa ng isang biktima, batid niyang delikado ang trabahong ito, ngunit sumugol siya. Suspetsya pa ni BI Commissioner Norman Tansinco, maaaring maging biktima rin ang mga ito ng prostitusyon abroad, kung kaya't pinaalalahanan niya ang mga nagnanais mag-abroad na maging mapagmatyag sa mga modus dahil sa banta nito sa kanilang buhay at ang paglaganap ng mga sindikato sa ganitong kalakaran. Ang 2 biktima ay agaran ding itinungo sa IACAT upang makapagsampa ng kaso laban sa kanilang mga recruiter. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, nangangamba ang mga residente ng Tuba, Benguet sa Baguio City kung sa kanilang kaligtasan dahil sa tuloy-tuloy na paglaganap ng sunog sa ilang kagubatan ng Mount Santo Tomas sa Tuba. Dumaranas ng usok at amoy ng nasunog na mga damo at puno sa mga lugar na nasa loob ng reservation site ng Philippine Military Academy sa Baguio, kung saan inaalam pa ang sanhi ng sakuna na nagsimula nitong nagdaang Martes. Sa tala ng Bureau of Fire Protection, nasa 20 hektarya na ng mga puno at halaman ang nasira dulot ng sunog. Ilang mga bombero, mga voluntaryo at mga grupo ng komunidad ang nagsanib puwersa upang makontrol ang sunog, na pinapalakas pa ng hangin mula sa silangang bahagi ng Baguio at Benguet. Mananaig ang epekto ng easterlies na posibleng flash flood sa Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Habang bahagyang maulap na papawirin na may pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. DSWD nangunguna sa hanay ng mga ahensya ng gobyerno na mayroong pinakamataas na satisfactory rating. BI pinatalsik sa bansa ang 43 dayuhang Chinese bunsod ng trafficking sa Pasay. PBBM bukas sa mungkahing bigyan ng karagdagang benepisyo ang mga buntis. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Inanunsyo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mungkahing dadagdagan ng suporta ang mga buntis at ina na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ito ay sa ilalim ng isinusulong na First 1,000 Days Grant
kung saan nagkakaroon ng panibagong grant ang mga buntis at ina na may anak na 2 taong gulang. Sinang-ayunan umano ito ng Pangulo, kaya naman ayon sa DSWD ay pinag-aaralan na ito at nakikipagtulungan sa ibang ahensya para sa panukalang ito. Alinsunod sa mithiing mapanatili at mapalakas ang malusog na kapangangatawan ng mga empleyado ng Kongreso, nagsagawa kamakailan ng isang hybrid medical lecture ang mga doktor para sa kanila. Ang buong detalye tunghayan kay Princess Castro. Upang masiguro ang kalusugan ng mga staff at ibang empleyado ng Kongreso, kamakailan ay nagsagawa ng isang hybrid medical service, ang House Medical and Dental Service sa Kamara. Ito ay bilang bahagi ng mga aktibidad sa pagdiriwang ng 2024 Happy Healthy Heart na may temang Mind Your Heart, Mind Your Life. Isa sa mga natalakay sa naging leksyon ay ang mga sintomas ng depresyon at dietary management para sa mga sakit na hypertension, diabetes at kidney. Para sa ISIP Series Part 2, Phases of Depression, ipinaunawa at ipinaintindi ng mga doktor ang mga epekto at kahulugan ng depresyon, kabilang na kung papaano magagabayan ang mga nakararanas nito. Nabanggit din sa sesyon na mayroong nakasanayang kultura sa bansa na kung saan pinaniniwalaang ang mga taong nakararanas ng sakit na ito ay mahina ang loob. Nakatala sa inyong mga screen ang mga sumusunod na sintomas ng depresyon na ibinahagi ng mga eksperto. Ayon pa sa kanila, ang mga kababaihan ay mas nakararanas ng suicidal attempts, subalit mas marami naman ang mga insidente ng nagpapakamatay sa mga kalalakihan. Dahil dito, pinayuhan ng mga doktor ang lahat ng mga nakararanas ng depresyon, lalong-lalo na ang mga nagkakaroon ng suicidal thoughts na ibahagi ang kanilang mga suliranin sa iba at dapat na mabantayan sila sa loob ng 24 oras. Sa kabilang kaganapan naman ay nagkaroon din ng lecture series na pinamagatang Dietary Management for Specific Diseases, Hypertension, Diabetes, and Kidney Disease. Para sa mga nakararanas ng ganitong mga sakit, ay pinayo ng mga doktor na kumain ng mas maraming white meat, gulay at iwasan ng mga processed foods. Kabilang din dito ang mga pagkain sagana sa mga minerals tulad ng potassium, magnesium, calcium, dietary fiber at protein upang mabawasan ang salt intake. Pinaliwanag din sa naganap na lecture ang nangungunang dahilan ng kidney failure at ang pagkontrol ng high blood pressure ay labis na mahalaga sa pagpapabagal ng progresyon nito. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Pinabulaanan ng Philippine National Police ang alegasyon ni Pastor Apollo Kibuloy na may banta ang ahensya sa kanyang buhay. Aniya, handa naman din umano ang ahensya na bigyan siya ng proteksyon. Sa isang audio recording na ini-upload sa isang channel, inamin ni Pastor Apollo Kibuloy, founder ng Kingdom of Jesus Christ, na may banta umano ang kanyang buhay, kaya naman siya ay nagtatago dahil sa mga death threat laban sa kanya. Ito naman ay mariing itinanggi ng Philippine National Police o PNP. Ayon sa PNP, walang katotohanan ang aligasyong ito ng pastor. Wala umanong ganitong impormasyong nakakalap ang ahensya. Sa katunayan, bukas umano ang PNP na magbigay proteksyon sa pastor kung kakailanganin. Samantala, matatandaang naglabas na ng sapina ang Senado na pinadadalo si Kibuloy sa isang hearing sa March 12. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, kung hindi dadalo ang pastor sa nasabing petsa, ay ipapakontempt na ito at ipapaaresto na. Samantala, pinabulaanan din ng PNP na walang katotohanan ang aligasyon ni Kibuloy na nakikipagsabuatan ang gobyerno laban sa kanya. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos maglabas ng department order ang DepEd, nilinaw nito na hindi naman obligado ang mga pribadong paaralan na sumunod dito. Para sa ibang detalye, narito si Francis Riudique.
Matatandaang naglabas ng Department Order ang Department of Education na pagbabago sa paparating na school year 2024 to 2025. Inisyatiba ito ng DepEd upang maibalik ang dating school break na mula Abril hanggang Mayo. Sa kabila nito, nilinaw ng DepEd na hindi obligado ang mga pribadong paaralan na sumunod sa DepEd Order na ito. Ito ang kinumpirma ni DepEd Assistant Secretary Francis Bringas. Ayon sa kanya, mayroon silang kalayaan kung papanatilihin nila ang kanilang kasalukuyang school year o babaguhin na naaayon sa kanilang pagpapasya. Mayroon na din umano kasing mga private school na nagsimula ang pasukan noong nakaraang taon ng Hunyo at Hulyo. Ayon sa naturang DepEd Order, magtatapos ang kasalukuyang school year hanggang sa katapusan ng Mayo, kung saan magsisimula ang school year 2024 to 2025 sa July 29. Ayon naman kay DepEd Undersecretary Michael Poa, kumpiyansa ito na maibabalik na ang orihinal na school year sa taong 2026. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Una sa hanay ng mga ahensya ng gobyerno, ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na mayroong 86% pinakamataas na bilang sa Public Satisfaction Rating. Yan ang ating alamin sa balitang hatid ni Daniza Lopez. Nagpasalamat ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko matapos ibahagi nito ang resulta sa pagkakaroon ng pinakamataas na public satisfaction rating. Ang resulta na ito ay mula sa Okta Research Tugon ng Masa Survey mula ika-10 ng Disyembre hanggang ika-14 noong nakaraang taon, kung saan nakatanggap ng 86% ang DSWD. Samantala, pumangalawa naman ang Commission on Higher Education o CHED na mayroong 82%, kasunod ng Department of Education o DepEd na 81%. Ang Department of Health o DOH naman ay mayroong 78% na sinundan ng Department of Public Works and Highways o DPWH na 76%. Pahayag naman ng DSWD, bunga lamang ito ng pagsisikap sa mga programa ng kagawaran, partikular na ang Walang Gutom 2027 Food Stamp Program o FSP, Tara Basa Tutoring Program at ang Oplan Pag-abot. Tiniyak din ng DSWD na mananatili ang kalidad ng serbisyo ng kagawaran para sa publiko. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos ang ilang magkakasunod na sakuna at kalamidad na naganap sa bansa, isinaad ng Philippine Air Force o PAF na tumutulong ito sa ilang disaster response mission na isinagawa sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Nagatid ang PAF ng mahigit 200 kahon ng mga relief supplies sa mga komunidad na lubhang naapektuhan ng pagbaha at pagguho ng lupa sa lalawigan ng Davao Oriental. Kaugnay nito ay isang Superway helicopter na pinatatakbo ng 505th Search and Rescue Group ang rumisponde sa 2 sunog sa kagubatan sa Benguet. Ang isa ay naganap sa Mount Camisong sa bayan ng Itugon at isa pa ay sa Barangay Adonot sa bayan ng Bocod. Ayon sa PAF, ang mga inisyatibong ito ay binigyang diin ang dedikasyon ng puwersa sa paglilingkod sa mga komunidad sa panahon ng mga sakuna at kalamidad. Sa lungsod ng Pasay, arestado ng Philippine National Police at Presidential Anti-Organized Crime, pati na rin ng Women and Children Protection Center, ang 43 dayuhang Chinese ayon sa Bureau of Immigration o BI. Base sa ulat, ang mga dayuhan ay napatawan ng nalalabing deportasyon na pabalik ng China dahil sa umano'y paglabag nila sa Anti-Trafficking in Persons Act at di pagsunod sa patakaran ng visa. Kamakailan din inisyuhan na ng Makati Regional Trial Court ang mga ito dahil sa kaugnay nila sa mga trabahong ukol sa human trafficking. Susunod sa News Force. Makati City inanunsyo ang pagbubukas ng programang SPES. Hog farmers layong maghain ng mahigit 300 pork dishes para sa Guinness World Record.
PAGCOR na mahagi ng 10 milyong pisong halaga ng farm equipment sa mga magsasaka sa Bulacan. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Alinsunod sa layuning hikayatin ang mga Pilipino na tangkilikin ang pagkain ng local pork sa bansa, isa sa mga isasagawang hakbang ng hog farmers ay ang attempt na mapabilang sa listahan ng Guinness Book of World Records sa may pinakamaraming pork dishes na inihain sa isang single event. Narito si Princess Castro para iulat ang mga dapat pang asahan sa kaganapan. Alinsunod sa layuning maipakilala sa iba't ibang panig ng mundo ang iba't ibang putaheng baboy sa Pilipinas, tatangkaing maisakamay ng mga hog farmers sa bansa ang Guinness World Record na may pinakamaraming iba't ibang putaheng baboy. Ang attempt na ito ay kaugnay ng selebrasyon sa National Pig Day kung saan magkakaroon ng 5 araw na Hog Festival 2024 simula sa ika-unang araw hanggang ika-5 araw ng Marso. Pork is the most versatile meat product. Not only that, but it's also the most economic because of its economic advantage. That makes pork very unique. It's a housewife's best friend when it comes to cooking. Para sa unang araw, isasagawa ng National Federation of Hog Farmers Incorporated o NATFED ang pagtatangka nitong maitala sa Guinness Book of World Records ang paghahain ng higit sa 300 putahe ng baboy sa isang handaan na gaganapin sa Cubao, Quezon City. Bukod sa mga pagkain, ay tampok din ang artista at modelo na si Enrique Hill kung saan magkakaroon din ng pagkakataon ng mga dadalo na matikman ang 10 sa higit na 300 pork dishes na ihahain na may ticket price na 180 piso. Habang sa mga susunod pang 4 na araw ay maiimbitahan din ang 9 na celebrity chefs sa bansa upang i-practice ang paggamit ng local pork. Pinaliwanag din sa naganap na pagtitipon kamakailan ang isa pang dahilan kung bakit ginagawa ito ng lungsod ng Quezon kasama na ng ilang tagapagtaguyod ng agrikultura. Anila dahil sa issue na kinahaharap ng mga magbababoy dahil sa African swine fever, napanghina na ng loob ang mga hog farmer kaya't nais nilang muling pasiglahin ang industriyang ito. Nabanggit din na sa higit na 300 pork dishes, gagamit sila ng local pork at karamihan sa mga pagkaing ihahain ay kakaiba at hindi pangkaraniwang nakikita sa normal na luto sa bahay. Ito rin ang kauna-unahang attempt na ipapasa sa Guinness kung saan walang record na babasagin kaya't kumpiyansa silang magwawagi sa aktibidad na ito. Sa kasalukuyan, nasa 418 pork dishes na ang kasalukuyang entry ng NATFED mula sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas at inaasahan pa itong darami sa mga susunod pang mga araw. Samantala, para naman sa mga health issues na kaugnay ng ASF at sanitation procedure ng mga pagkain, katuwang nila ang iba't ibang eksperto at medical doctors upang suriin ang kaligtasan ng mga ihahain na pagkain. Ilan sa mga pagkain na asahang hindi mawawala sa ihahapag sa March 1 ay ang lechon, sinigang, crispy pata at mga highlight regional dishes mula sa Ilocos, Bicol, Pampanga, Marikina at iba pang mga unique dishes mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Samantala, patuloy pa rin hinihikayat at inaanyayahan ng NATFED ang mga may tinatagong unique pork recipe upang lumahok sa naturang event. The late chef Anthony Bourdain, ang sabi niya ay the next best thing is the Filipino dish. Dagdag pa ni Tirona na ang mga Pinoy ay may natatanging culinary tradition na kung saan lahat ng parte ng baboy ay nagagamit, gayon din sa mga manok at iba pang karne ng hayop. Sa pagtatapos, isa lamang ito sa mga inisyatiba ng lungsod at ng sektor ng agrikultura sa layuning makilala ang Pilipinas sa iba't ibang pork dishes nito. Mula rito sa lungsod ng Quezon, Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.
Inanunsyo ng lungsod ng Makati ang pagtanggap sa aplikasyon ng Special Program for Employment for Students o SPES. Ang mga kwalipikado ay dapat na residente ng Makati at nasa 18 taong gulang hanggang 29 na taong gulang, kung saan bakunado rin dapat ito ng COVID-19 vaccine. Para sa iba pang detalye, tumungo lamang sa opisyal na Facebook page ng Makati kung saan naroon din ang registration link para sa publiko. Ang programa na ito ay nagbigay tulong sa mga out-of-school youth na may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Namahagi kamakailan ng tulong ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa sektor ng agrikultura sa lalawigan ng Bulacan, bayan ng Malolos. Ang donasyon ay nagkakahalaga ng 10 milyong piso na siyang gagamitin para sa pagbili ng mga modernong kagamitan sa pagsasaka. Ipinagkaloob ng entertainment and gaming firm ang tulong sa pangunguna ni PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, kung saan formal nitong iniabot kay Bulacan Governor Daniel Fernando ang donasyon. Kabilang sa mga kagamitang ibinigay ng PAGCOR ay ang 8 hand tractors at 2 harvester na lubos na makakatulong sa programa sa lalawigan tulad ng Bulacan Farmers Productivity Center, Bulacan Farmers Training School at Provincial Government Multiplier and Breeding Center. Nakamit ng Gilas Pilipinas men's team ang una nitong panalo sa unang window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers matapos dominahin ang koponan ng bansang Hong Kong sa laban nito kahapon ika-22 ng Pebrero. Ang kompetisyon ay pinangunahan ni Justin Brownlee na nakapagtala ng 16 na puntos na sinigundahan ni Kevin Kiambao na may 15 puntos at Kai Soto na nakascore ng 13 at 15 rebounds. Samantala, para sa unang kalahating quarter ng game, leading ang pambansang koponan sa score na 41-35 at nagawang i-maintain hanggang last quarter dahil upang magpagtapos sa score na 94-64. Para sa susunod na hakbang, punterya ng Gilas na muling makaporma sa susunod nitong kampanya sa koponan ng Chinese Taipei sa linggo, ika-25 ng Pebrero, alas 7:30 ng gabi sa PhilSport Arena, Pasig City. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, PVOX isinaad na nananatili sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayon. Haze bumalot sa kagubatan ng Benguet, mga residente ikinababahala ang kaligtasan. PBBM bukas sa mungkahing bigyan ng karagdagang benepisyo ang mga buntis. Philippine Air Force nakiisa sa mga disaster response mission sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hog farmers layong maghain ng mahigit 300 pork dishes para sa Guinness World Record. Gilas dinomina ang Hong Kong sa Window 1 ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.